Sakaling maiuwi sa Pilipinas ay handa ang prosesong pagdadaanan ni Zaldico. Kung wala pang itakda ang Sandigan Bayan, ay posibleng ipiit muna siya kung saan nakakulong ngayon si dating Senador Bong Revilla. At nakatutok si June Veneracion. Live po yan kung saan posibleng idiretso si Ko. June, saan naman yan? Mel, dito sa Camp Crame, ang national headquarters ng Philippine National Police, dadalhin si dating Congressman Zaldico pagbalik niya sa Pilipinas mula Czech Republic. Sabi yan Interior Secretary John Vic Rimulya. Dito na rin gagawin yung medical examination at booking procedure ng isa sa mga pangunahing karakter sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal. Inaasahang masihigpitan pa ang seguridad sa Camp Crame kapag dumating na ang araw ng pagbabalik sa bansa ni dating Congressman Zaldico. Dito sa kampo, ididiretso si Ko paglapag sa Pilipinas mula Europa. Upon terra firma, he will be turned over to the PNP. Dadali siya sa Crame for processing. Sa opisina ng Criminal Investigation and Detection Group, maaring gawin ang booking procedure, gaya ng pagkuha ng mugshot at fingerprint. Sa PNP General Hospital naman posibleng gawin ang medical at physical examination. We will determine kung siya ay of sound physical health para mag-stand ng trial. Pagkatapos ay dadali na siya sa Sandigan Bayan para sa tinatawag na return of warrant para sa kasong graft and malversation, kaugnay ng mahigit 280 milyon pesos na maanumalya umanong dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang Sandigan Bayan na magpapasya kung saan siya ikukulong. Ang mga naunang nahuling akusado sa bagong Quezon City Jail sa Payatas ipinakulong ng Sandigan Bayan. Pero kung wala pang desisyon ng korte, pwedeng sa CIDG Detention Facility muna ikukulong si Ko. Ang official detention facilities lang siya pwedeng i-detain. So, in all probability, sa Payatas siya ilalagay. Sa pagbabalik ni Ko sa Pilipinas, halos wala na siyang babalik ang karangyaan na kanyang nakasanayan. Ang mansyong ito sa Pasig, kung saan daw sinasabing kinukuha at hinahatid ang mga mali-maletang pera, ay may writ of preliminary attachment na ng Sandigan Bayan at di pwedeng gamitin habang may nakabinbin sa korte. Bukod sa mansyong ito, hindi rin pwedeng gamitin ni Ko ang ilang condominium unit at ari-arian ito sa Maynila at Bicol. Nahatak na rin ng gobyerno ang mga magagara niyang sasakyan, gaya ng Rolls-Royce at Cadillac. Maging mga helicopter at eroplano niya na nakapangalan sa kumpanyang SunWest Construction Development Corporation na nakakuha ng milyon-milyong kontrata sa gobyerno. Bukod dyan, tinatayang nasa bilyong piso ang halaga ng mahigit 100 bank accounts at insurance policies ni Ko ang may freeze order mula sa AMLAC. Sabi naman ng PNP, nakahanda itong magbigay ng tulong at suporta para masigurong masusunod lahat ng legal na proseso, kabilang na ang koordinasyon sa magbabalik ni Ko sa Pilipinas. Sa lalim ng kanyang pagkakasangkot at dami ng kanyang nalalaman, tiyak na ngayon pa lang ay matinding paghahanda na ang ginagawa ng Philippine National Police para sa mahigpit na seguridad para kay Zaldico mula pagbalik niya ng Pilipinas hanggang sa maidala siya sa kanyang permanenteng kulungan. Mel. San tanong lang, June, ha? Di ba yung kasong malversation ni Ko, non-bailable yun di ba? Pero may chance ba na mapayagan pa siyang makapagpiyansa kaya? Mel, totoong non-bailable nga yung malversation, pero hindi naman ibig sabihin na hindi na siya pwedeng humiling sa korte na siya payagan na makapagpiyansa. Ganyan na ganyan, Mel, yung ginawa ng kanyang mga kapwa-akusado mula dun sa DPWH, mga dating official ng DPWH, maging si dating Senador Bong Revilla. Ayun nga lang, yung petition for bail ng mga dating opisyal ng DPWH, Mel, ay ibinasura ng korte. Ang dinidinig na lang ngayon ay yung petisyon ni dating Senador Bong Revilla, kaya isa rin yan sa mga inaasahan na gagawin ng legal team ni dating Congressman Zaldico, yung paghahain nga ng petition for bail. Mel. Ako, kaabang-abang yan, ha? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Sa halip na sa katapusan ng Abril hanggang May 10 na, walang taas presyo, pero para lamang sa ilang piling produkto. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pinaskilan na ng Suggested Retail Price o SRP Guide ang supermarket na ito sa Kupang Muntinlupa.
para alam ng mga namimili ang dapat na presyo ng mahigit 200 produkto mula sa iba't ibang brand. Hanggang sa May 10 dapat hindi lumagpas sa presyong yan ang mga nakalista. Kabilang ang ilang dilatang sardinas na dapat hanggang mahigit 21 pesos lang, ilang instant noodles na dapat hanggang halos 9 pesos lang, at ilang meatloaf na dapat hanggang halos 24 pesos lang. April 30 ang dating anunsyo pero extended na yan. No price increase for basic necessities and prime commodities na yung mga produkto na sa listahan ng DTI ay hanggang May 10. This meaning food prices are stable. There is enough supply. So again, there's no need for them to panic. Kabilang rin sa mga hindi magtataas ng presyo hanggang May 10, ang ilang piling brand ng gatas, bottled water, sabong panlaba, condiments o pampalasa, Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Kung wala sa listahan, pwedeng magtaas presyo ng hindi nag-aabiso sa DTI. Ayon sa DTI, hindi maiiwasan na may mga manufacturers na hihirit ang taas presyo sa mga pangunahing bilihin dahil patuloy naman na nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Pero patuloy raw ang bukas na pakikipag-usap nila sa mga manufacturers para mapalawig pa ang panahong walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin. There's always a request, no? But then, nakakaintindi rin naman ng mga manufacturers yung mga needs ng mga consumers. We promise to update the consumers every week and so far we have done this. We hope to keep the prices stable and we really hope to make sure that we give the consumers very good price. Mababa po ang presyo. Sa inspection kanina, mas mura pa naman ang benta sa supermarket na ito kesa sa nakalistang SRP. Pero sa ibang lugar, may mas mahal magpresyo. In the far-flung, merong mga irregular but very isolated. So, binibigyan rin namin sila ng letter of inquiry just to at least ask them bakit. But then, nag-aano din po eh. They go back to the price set by the DTI. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Inaalam na ng Energy Department ang aberya sa 2 power plant na nagdulot ng pagnipis ng reserbang kuryente sa Luzon kahapon. Sasapat ba ang power supply ngayong tag-init? At sakaling matuloy ang Super El Nino sa Hunyo at Hulyo? Nakatutok si Maki Pulido. Isa sa pinangangambahan ng senior citizen na si Lydia ngayong tag-init ang mawalan ng kuryente. Lalo na pagka may mga high blood, yung ganyan, parang hindi ka makatulog pagka walang electric fan, man lang. Hindi pa naman nagkakamalawakang brownout sa ngayon. Kahapon, meron lang idineklarang yellow alert sa Luzon ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP alas 4 ng hapon. Pero sa ganyang alerto, sapat pa naman ang kuryente pero manipis o kulang na ang reserba. Sa kaso kahapon, nag-trip kasi ang EERI at Ilihan power plants. Kaya ang supply ng kuryente halos pumantay sa demand o kailangan ng Luzon. Nag-yellow alert din tuloy sa Visayas dahil kulang na ang naitawid na kuryente roon na nanggagaling sa Luzon. Kagabi na bumalik sa normal ang supply ng kuryente. Vina-validate pa ng Department of Energy ang sanhi ng aberya sa mga power plant. Sabi ng Power for People Coalition, asahan ng magkaaberya ang mga plantang pinatatakbo ng fossil fuel tulad ng coal at liquefied natural gas na nangyayari tuwing tag-init kung kailan tumataas ang demand. Sa mga ganitong planta pa naman galing ang higit sa kalahati ng ating power supply. Ang isang thermal plant, nagsusunog ka eh. Ibig sabihin, yung heat index nun sobrang taas. At pag mas mainit ang panahon, talagang magkakaproblema technically yung mga thermal plants na yan. Dahil posible talaga ang aberya sa thermal plants kung mainit, ayon sa Energy Department, binabantayan pati ang forecast ng pag-asa na Super El Nino sa Hunyo at Hulyo. Ibig sabihin, di lang ngayong tag-init o hanggang Mayo ang pagbabantay. Naka-standby na mga diesel at bunker fuel na maaaring gamiting last resort dahil mahal ang petrolyo. Naka-standby naman sila to provide kung sakaling mayroon tayong magkaroon ng outages. So, sufficiente rin yung ating ancillary services with na siyang nagbibigay ng suporta para sa ating grid system. Pero sa ngayon, tiniyak ng Energy Department na sapat ang supply ng kuryente para sa tag-init. Ang pinakamataas na demand hindi pa umaabot sa pinaghandaang peak demand sa Luzon man o sa Visayas at Mindanao.
malayo pa o malaki pa yung palugid natin bago natin marating yung forecasted peak demands natin for 2026. Dasal ni Lydia, sana nga hindi mabitin ang supply ng kuryente, lalo ngayong tag-init. Mahal na nga, ba-brown out pa. Di ba, wag naman matuloy. Mahirap. Lalo na ngayong sobrang init. Importante talaga yung electric fan man lamang. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Travel papers ang naging problema umano ni Zaldico, kaya naharang sa border ng Germany. Ayon yan kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ibinalik siya sa Czech Republic pero wala namang extradition treaty sa pagitan nito at ng Pilipinas. Ang ginagawa ngayon ng ating gobyerno, alamin sa live na pagtutok ni Mariz Umali. Mariz? Mel, hanggang unang linggo lang sana ng Abril ngayong taon, yung pagpapatupad ng mas mahigpit na border control sa Germany kung saan nagsasagawa ng mga temporary at random checks sa land border. Pero in-extend ito hanggang September 15 ngayong taon. Kaya nasampulan ang nagtatagong si dating Congressman Zaldico na nagkataon daw na wala umanong daladalang mga kaukulang dokumento para mapayagan siya makapasok sa Germany. Galing umano ng Czech Republic si dating Congressman Zaldico kasama ang kanyang pamilya nang pahintuin sa border papasok ng bansang Germany kahapon. Ayon sa isang reliable source, nasa isang sasakyan na may French license plate at French driver si Ko at ang pamilya niya. Hindi sinabi kung sino sa pamilya ni Ko ang kasama. Pero habang nasa border, kasama sila sa mga isinailalim sa ipinapatupad na random border check ng Germany. Sa random checking, hinihingi ang mga dokumento ng mga gustong pumasok ng Germany. Kahit pa bahagi ito ng Schengen area na iisang visa lang ang kailangan. Dito na raw naharang ang pamilya Ko at pinabalik sa Czech Republic. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, tila mga papeles ang naging problema ni Ko kaya di nakapasok sa Germany. He is considered an unwanted alien dahil wala siyang travel papers. It happened around 3 o'clock p.m. Manila time. Ang suspected namin na Portuguese passport, hindi niya dala. ID lang ang dala niya. August 2025 nang makumpirmang nasa Amerika si Ko para raw magpagamot. Mula noon, di na ito bumalik sa bansa. Mula sa Amerika, may mga report na nakapag-Singapore at Japan si Ko bago mag-Europe. Sa Portugal, sabi ni DILG Secretary Remulla, ito nagtagal dahil daw nakabili ng bahay doon. Pinaniniwalaan ding may Portuguese passport si Ko. November 2025, nag-apply na raw ang gobyerno sa Interpol para mag-issue ng red notice para kay Ko. Hanggang ngayon, wala pa ito. But the difficult part was wala siyang red notice pa galing sa Interpol. We had filed our request since November 2025. So we were hoping to be released. It will be released soon. Dahil sa one visa policy ng Schengen visa system, malayang nakakaikot si Ko sa Europe. Mula Portugal na mataan daw ito sa France. Tapos sa Italy, bago ang mahal na araw. Bago pumasok sa Prague at sumubok na pumasok ng Germany. Walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, kaya patuloy raw ang high-level meeting ngayon para ayusin ang pagbabalik ni Ko sa Pilipinas. Coordinate po tayo sa Czech Republic, as Czech government, para lahat po ng mga legal na proseso ay masunod at ang pag-arrange ng kanyang pagbalik dito sa Pilipinas ay maisagawa na sa pinakamabilis na panahon. DFA ang makakasagot. Pero safe to say, ando na ang DFA. You're on top of it. Pwede within a week, pwede within a month. The wheels of justice are slow but it grinds. Tuloy-tuloy naman kami. Hindi naman kami tumitigil. Ang NBI naghihintay raw muna ng direktiba mula sa DOJ at DFA sa kung ano ang pwede nilang maitulong sa pagpapabalik dito kay Ko. Well, we are always ready, no? At alam naman natin yan, there are a lot of instances na ang NBI ay naging parte na niyan. Kung maalala ninyo, nung si Alice Go, NBI yung nandiyan dyan, si R.D. Tevez nandiyan dyan. Pero sabi ko nga, I'm going back dun sa kung ano yung magiging instruction sa atin ng Department of Justice, being our mother department, we will abide by the direction na ibibigay sa atin ng Secretary of Justice.
Mel, patuloy na inaantabayanan na maging resulta ng high-level meeting sa pagitan ng ating gobyerno at ng gobyerno ng Czech Republic para malaman kung kailan posibleng mapabalik sa bansa si Ko. Samantala, ayon naman sa text message ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, wala pa raw silang natatanggap na anumang kumpirmasyon kaugnay sa umano'y pagkakadetain nitong si Ko. At sa ngayon ay hindi muna siya makakapagbigay ng komento kaugnay nito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Oras na may uwi si dating Congressman Zaldico sa Pilipinas, plano raw siyang imbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee para tanungin ukol sa umano'y maanumalyang flood control project. Pero ang Kamara, maaring ipaubaya na lang daw sa Ombudsman ang pag-imbestiga sa dating kasamahan para maiwasan ang conflict of interest. Nakatutok si Jonathan Andal. Ngayong natuntun na ang kanyang kinaroroonan, iimbitahan daw si dating Congressman Zaldico ng Senate Blue Ribbon Committee oras na makauwi ito sa Pilipinas. Sabi ni Committee Chair Ping Lacson, mabuting sama-samang matanong ang mga testigo kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Mas maganda sa tingin ko na magkasabay na sa pagdinig yung mga ex-soldiers na sinasabing nag-deliver ng malay-maleta na 805 billion saka si Zaldico, and kung posible, pati si Orly Gotesa, kasi connected kay Zaldico yung testimonya ng mga ex-soldiers at saka nitong si Zaldico para magkaalaman na kung ano talaga yung totoo. Sa tingin naman ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon, hindi na kailangang buhayin ang sinuspindi nilang hearing sa Kamara tungkol sa mga kickback sa mga maanumalya at ghost flood control projects. Isa si Ridon sa mga chairman ng Tri-Committee na nagsagawa ng investigasyon. Mas mainam daw ipaubaya na lang ito sa Ombudsman para maiwasan ang conflict of interest. Gayong dati nilang kasamahan sa Kamara, si Ko. We would opt that the Ombudsman continue the work of the ICI. Kasi nga, even if we resume, kumbaga halimbawa, kahit sabihin halimbawa natin na hindi, walang takipan dito na we will be fair and that we will be objective. Lagi-lagi hong may magsasabi na hindi yan totoo dahil magkakasama kayo dyan. Hindi ba? Sabi naman ni House Speaker Boji D, ang pagkakaresto kay Ko ay importanteng hakbang sa hustisya at sa rule of law. Malinaw na mensahe raw ito na pananagutin ang sinumang tatakasan ng batas, lalo na yung mga pinagkatiwalaan ng kaban ng bayan. Ang Makabayan Bloc sa Kamara, sinabing dapat daw na ang pag-uwi ni Ko sa bansa ay maging simula ng pagtuos sa flood control scam at korupsyon sa mga proyekto at sa budget. Mapapanumpaan na rin daw niya ang kanyang alegasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pang matataas na opisyal tungkol sa korupsyon sa national budget. Nanawagan naman si Navotas Representative Toby Tiangco na magpadala ang Pilipinas ng high-level team sa Czech Republic kung saan nakadete na si Ko para mapabilis ang pagpapauwi sa kanya. Dapat daw tumulong si Ko na maibalik ang mga umano'y ninakaw na yaman. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras. Sa mga kapuso nating may lakad ngayong weekend, siguraduhin handa kayo sa mainit at malinsangang panahon. Kanina po, umalo na sa 44 degrees Celsius ang heat index o yung damang init sa Butuan City, Agusan del Norte. Sa weekend, sa kaparehong lugar din inaasahan ang pinakamataas na heat index na aabot po sa 42 degrees Celsius. Gayun din sa Cotabato City, Cavite at Pasay City. Grabing init din sa Davao City, Coron, Palawan at Kamiling, Tarlac. Ridge ng high pressure area at easterlies pa rin na makaka-apekto sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, maaliwalas sa halos buong bansa, maliban lamang sa posibilidad ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Cordillera at ilang lugar sa Mindanao bandang hapon. Sa hapon din ng linggo, nakikita ang tsansa ng ulan sa ilang panig ng Northern at Central Luzon. Pwedeng may malalakas na buhos ng ulan kaya po maging alerto. Posible naman ang mahihinang ulan sa Mindoro Provinces, Zamboanga Peninsula at Davao Region pero panandalian lamang. Mababa pa rin ang tsansa ng ulan sa Metro Manila ngayong weekend pero magdala pa rin ang payong panlaban sa tirik na araw at sakaling may biglaang rain showers lalo sa hapon o gabi.